Nag-aalala ng gusto itong si Zoe, kaya tumawag agad siya sa kanyang tita Giselle at makausap nga niya na kasama nga ito ni Annalyn na patuloy na naghahanap kina Carlos. Dito nga'y kanyang mababalitaan na ito palang kanyang amang si Carlos ay patuloy pa rin na hinahabol sina RJ at Lynette. At parating na rin ang mga pulis. May dala umanong baril itong si Carlos, kaya kapag nanlaban siya ay posibleng mabaril si Carlos dahil may dala ito at walang magagawa ang mga kapulisan kapag nagkataon dahil kailangan nilang protektahan ang kanilang mga sarili. Kaya't mamatay man o buhay itong si Carlos ay wala na nga silang ibang option. Nanlumo si Zoe sa kanyang mga narinig. Kaya naman bigla itong matatahimik ng mga ilang saglit at mararamdaman nila Giselle at nitong si Annalyn na tela humihingos itong si Zoe at halatang umiiyak. Umihikbi, labis na nag-aalala sa kanyang ama. Kaya naman nagulat itong si Giselle. Bakit kaya siya umiiyak? Ganun ba siya ka-close kay Carlos dahil sa kabila ng kanyang kasamaan ay concern pa rin siya rito? Ngunit si Zoe ay hindi magpapahalata. Worry lang umano siya sa kanyang dading si RJ dahil nga kwento nga ni Giselle ay hinahabol ni Carlos. Ang hindi alam ni Giselle ay ama ni Zoe itong si Carlos kung kaya't ganun siya kung mag-alala dito. Lalo pang matrigger ang emosyon nitong si Zoe nang sa kanyang pag-iikot sa ospital ay kanyang makikita ang mga nurse at doktor na nag-uumpukan at walang ibang laman ang kanilang balita kundi ang kanyang amang si Carlos. Dito ngay kanyang narinig na na-confirm na umano nila na hindi pala si Moira ang pinakamasamang tao sapagkat may mas higit pa nga sa kanya kundi ito nga daw si Carlos. Ayon naman ang isang nurse at sinabi pa nito na mas delikado itong si Carlos dahil nga sa napatay niya ang kanyang dating asawang si Irene at ngayon hinahabol si Lynette at may daladala din umanong baril at posibleng maulit muli ang ginawa niya sa kanyang unang asawa. Nanganganig nga itong si Carlos at si RJ at itong si Lynette. Panakontento ang mga marites at dinugtungan pa ng mga panglalait na mga salita. Sinabi nito na napaka-worse umano ng magiging buhay kung si Moira at ito nga si Carlos ang nagkatuluyan. Talagang kawawang-kawawa ang magiging anak nila. Hindi nagustuhan ni Zoe at pumutok na nga ang kanyang galit. Dito nga ay agad-agad sinabunutan ni Zoe itong si Joy na panay ang kwento sa kaniyang mga katrabaho. Sinabi ni Zoe na walang ibang worse ang mga ugali, kundi sila umano dahil in the future, ang kanilang magiging anak ay mga marites na kagaya rin nila. Walang ibang gawin kundi pag-uusapan ang buhay ng may buhay. Dahil sa kaguluhang iyon ay napatawag nga si Zoe at itong si Joy sa admin at kinausap nga nitong si Justine kung bakit ganoon ang nangyari. Sabi naman ni Joy, pinag-uusapan lang naman daw nila ang buhay nga nitong si Carlos at wala naman silang intensyon na awayin nitong si Zoe. Ang hindi lang daw nila maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon ni Zoe na tela baga kamping-kampi siya kay Carlos na akala mo'y isa siyang ama. Dahil galit din itong si Justine dito kay Zoe, ay lalong gagatungan niya itong si Joy at kakampihan niya ito. Sasabihin niya ito dahil nararamdaman din ni Justine ang kakaibang reaksyon nga nitong si Zoe. Dito nga ay sasabihan niya si Zoe kung bakit ganun nga ba ang kanyang kinikilos. Meron nga ba siyang hindi sinasabi sa kanilang lahat. Andito na may mag-self-defense naman itong si Zoe at sasabihin na huwag siya masyadong makialam sa kanyang buhay dahil kung hindi siya makakapigil ay baka buhay nila ang ilalantad dahil alam niyang may sekreto din silang mag-ama na hindi nalalaman ng lahat. Kaya ang mabuti pa umano ay wag na siyang makialam sa buhay nitong si Zoe. Hindi mapalagay si Justine. Alam niyang may kakaibang nangyayari at may tinatago itong si Zoe. Kung kaya't magagawa na nga niyang mag-initiative
napaimbestigahan ang mga kilos nga nitong si Zoe hanggang sa malaman niya at patuklasan niya ang katotohanan na tinatago-tago nga nitong si Zoe.